Hello, kumusta kayo mga Lodi? So, ang biyahe pala natin ngayon ay pupunta tayo ng Tanay. Ang tagal din natin walang upload. Na-miss kong gawin ito. Ang huling upload kasi natin ay nakaraan taon pa. Medyo na busy lang sa personal na buhay at may matinding pagsubok na pinagdaanan. Ang biyaheng tatahakin pala natin ngayon ay papuntang Marilake. Doon kasi natin isa-celebrate ang karawan ni Mrs. at nataon naman na Monday today. Kaya inaasahan namin na walang masyadong tao at kasabay na rider sa taas. Nandito na kami sa Quezon Avenue intersection. Dadaanan natin yung elliptical road. Pagkatapos ay papasok tayo sa CP Garcia. Sunod ay Katipunan. Pagkatapos ay Marikina sa Marcos Highway. Kasunod nun ay Antipolo. At sa dulo nun ay Marilaki Highway na. Nag-ride out nga kami sa bahay ng around 12 noon. At ang expected na oras na makakarating ay bago mag 2 p.m. Nandito na pala tayo sa tinatawag nilang Upper Marikina River Basin. Nadaanan na pala natin yung isa sa mga tambayan ng mga pitikero dito sa Marilake. Sulit pa rin talaga yung pag-akyat mo dito no? Alam nyo yung lugar na kahit ilang beses mo nang pinuntahan, yung hindi nakakasawa, ganun ang pakiramdam kapag nagbomotor ka dito sa Marilake. Isa rin siguro sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga riders ang Marilake ay ang mga kurbada nito. Kaso ginagawang playground ng ilan. Dito sa part na to, ay may dadaanan natin yung tinatawag nilang Big C na tambayan din ng maraming pitikeros. Kaya pag nagawi ka dito, ay handa mo na ang pamalakasang pose mo. Naikwento ko lang dati pa, no? Way back 2023, may part dito sa may tinatawag nilang portal. May kubo dyan sa bandang kanan. Diyan palagi dati yung tambahin namin. Minsan nagpapalipas kami dyan hanggang hapon. Nagkakayayaan pa nga minsan mag-inom Kaso good boy na tayo ngayon. May power plant din pala tayo nakita na ginagawa bandang kanan. Building power. Power ha, nakita mo daw power plant. Yan. Auto-birthday ka na At dito nga ay nagtatawa na kami ni OBR na pagkamalan niya kasing ginagawang building, yung tower. Nasalagay kita. Ano meron? Ha? Ano? Ano meron dyan ngayon? Ano? Army? Makatabi mo ano ha? Kinalbo na pala dito sa may Manukan. Nabawasan tuloy ng tambayan yung mga rider. Wala na naman ngayon. Medyo nakakalungkot lang pagmasdan yung dating shaded area at lunti ang mga puno na nakapalibot dyan sa Manukan ay pinutol na.
Papasok na tayo sa Tanay Sampaloc intersection. Dumaan nga tayo dito sa may 7-Eleven para makapamili ng mga dagdag sa mga kailangan natin. Makikita mo to sa bandang kaliwa ang nag-stoplight sa Tanay Sampaloc intersection. So mula dun sa may intersection ay madadaanan nyo yung Regina Reca. Pagkatapos ng nailang throttle ay may makikita ko yung bandang kaliwa na ang nakalagay ay Calmara Resort. Tumbukin nyo lang yan hanggang sa makita nyo yung wooden bridge ng Daraitan. Mga 10 to 20 minutes din ang biyahe papasok. Depende na rin yan sa sasakyan na dala nyo. Medyo alalay lang dahil may mga part na palusong. Ay, sa motor pala. 10 pesos. May babayaran pa kami doon. At ano po, prepaid naman po yung 20 pesos po. Yan Thank po. you. Yung pagtawid na ng Meron dito po. May binayaran nga tayong ecological fee na 10 pesos. Pagkatapos ay may madadaanan ulit tayong mga lokal na naniningil naman ng entrance fee na 20 pesos per person. So ang kabuuan na binayaran na natin ay 50 pesos. Masusulit naman kaya natin ang mga entrance fee at ecological fee na binayaran natin dito. Well, siguro malalaman natin yan mamaya. Tatawid tayo na. Papasok na tayo sa tinatawag nilang wooden bridge ng Daraitan. Ganda! Ganda, oh! May bayad kung sa tawid sa tulay 20 pesos po. Oh! Kabisado niyo po ba yung Naturescape Camp? Dyan lang po yung may tindahan po dyan. Makalapas po kayo, may way po papasok dyan lang. GMC yung pangalan. JMC. May tindahan po. Kaya binayaran tayong 20 pesos pagtawid ng tulay. Sulit naman. May template namin yun, oh. GMC. Andito na kami sa GMC parking slot. Ang sabi na kausap namin sa Facebook, pagpasok daw namin dito, ay diretsyon lang namin yung daanan hanggang sa makita namin yung camp nila. Dito pa nga lang sa may bungad nila, ay para ka na nasa garden. Sa dami na makikita mong iba-ibang tanim, mararamdaman mo talaga yung probinsya feels. pwede po kayo mag-standby rin. Wala naman kayo pasabay. Pag ako man area po siya, kaya lang wala naman kayo pasabay na. Good thing Monday tayo, mami, no? Pag magluluto naman po kayo, dito naman.
Okay. May mga gasto po dyan. Trace naman po yan. Sige. Luto kayo. Tingin na lang kayo ng mga kaldero. May mga Sige ano po. dyan. Kasi nga Monday, kaka-out lang nila, weekend. You know that? Wow. So, ganito yung view namin, guys. Yeah. Super. Lamig, malamig. Kahit ano. Kala niyo, sir? Saan sir? Saan? Sir Sadi siya. Sir Sadi niya nag-assist sa atin. So, siya, sir. Shout out nga pala sa mga bata dyan. Dito minsan maraming ano na kami, weekend kanina. Madalang po pag gantong araw. Pagka weekend sa marami. Dami nga namin nakatanong mo sir kanina. Mga pauwi eh. At sabi ko, kung mga pauwi na sila, tayo naman. Pero mas maganda rin talaga yung weekdays. Walang masyadong kasabayan. Oo, sir. Gawa ng pag may mga maraming medyo may ingay talaga. Hirap sa walin. Kahit alam na may quiet dahil hirap talaga sa walin. Lalo pag lasing na. Sir. Ay, yan sir ang primera kung problema pag yung mga lasing na. Lalo pag ang mga edad, mga 20. Tayo, yung mga Gen Z. Sir, pwede makikiconnect ng wifi niyo? Ito nang gamit dito. Yan. So, sa lahat yan, mga nakikita nyo, no? Yan, pwede mo nang gamitin. Tapos, ito yung mga rules nila. So, pwede mo gamitin yan, galan. Pwede gamitin yung cooler box. So, kung may mga kadala kayong frozen. So, yan. So, marami yan. May kalan pa rito. So, gaya ngayon, kakarating pa lang namin around magti-3. So, ang check-in namin kanina is 2 p.m. So, nagugutom si Mrs. Luluto muna tayo saglit. And nandun yung room natin. Yan. Sa pangalawa. Okay, tapos, habang nagluluto ka, ganito yung view na makikita mo. Yan. So, napakaganda ng view. Diba? Sulit. Ito ka ba? Bibili tayo sa may tindahan. So, ito pala yung common CR nila. Yeah. Pagkatapos ka namin mananghalian, ay dumiretso na kami dito sa may river nila. Take note, tapat lang ito mismo ng camp. Tingnan nyo naman, napakalinaw ng tubig. Grabe yung peaceful dito. Makikita nyo naman na wala kami masyadong kasabay na para bang solo namin yung camp area. So sa mga nature lovers dyan na ayaw sa crowded area at gustong maramdaman yung peaceful at probinsya vibes, try to visit this nature camp.
Kailangan ng umahon. Nag-aalas 5 na kasi ng hapon. Magluluto pa tayo ng dinner. Barkada dyan. Ito pala yung 360 views ng pinag-stayhan natin. Makikita nyo sa may bandang bundok. Yan po yung tinatawag na Mount Daraitan. Yan naman yung sa may ilog. At banda rito, sa kanan ko, ay yung pinag-stayhan natin. Diba? Ang lakas maka-LU vibes. So ito pa rin. Ito naman yung napakagandang view niya sa gabi. Magluluto tayo ngayon ng nihaw. So, dyan tayo magluluto. Okay, sige. Grabe, sobrang sarap sa pakiramdam. Yung ganito ka-peaceful na lugar. Wala kang ibang maririnig, kundi mga pagaspas ng hangin, mga huni ng alitaptap, at mga punong kahoy. Kain tayo ng pan. Libre na palang gamitin yung ihawan nila dito. Bumili na lang kayo ng uling, yan sa mga tindahan, yan sa may labasan lang. Ano lang? 190 plus. Pwede niya pala kung sinuklaan din. Pagkatapos ka namin kumain ng dinner, ay dito kami tumambay sa harapan ng kubo namin para namnamin ang katahimikan ng gabi at syempre mag-chill na rin. Eto na rin pala yung way namin para i-celebrate ang birthday ni Mrs. Alam niyo naman yung mga 20s ngayon, puro nature na ang hanap. Hindi. Nakuha kayo. Wait lang. Taman? Pwede ka rin pala tumambay dito sa may lounge area nila sa taas lang ito ng kitchen station. Libre ng gamitin ito sa lahat ng mga nag-avail ng AHAT Kubo. So, pupunta kami ng ilog ngayon. Sa our second day. Dito sa may Naturescape Camp. So, as you can see, medyo maambon-ambon. So, dito pala kami nagstay. Yan, dito. Tapos may bilya rin sila doon. Pag family. So, pwede na mag-tent dito sa may part. Namasado siya. Namasado. Ito pala yung tuloy na dinaanan natin sa may Daraitan. So yun, Daraitan. Tapos yan, marami ng tent. Tapos doon tayo nagstay. Dito ka sana.
tapos na tayo mag-swimming. Umahon na tayo kasi medyo malamig na. Medyo umaambon na kasi at malapit na tayo mag-checkout. Dahil nga parang walang balak tumigil yung ambon, napagdesisyonan namin ni OBR na umalis na. Nag-extend pa kasi kami ng oras. Dapat 12 PM naka-checkout na kami. Pero dahil nga nasarapan namin magstay at medyo umaambon pa, nag-extend kami hanggang 2 PM. Hindi mabata po. Wala na pala kayong babayaran dito kapag pauwi na kayo dahil tatawid ulit tayo ng tulay. Kala ko, titigilin tayo ng aso. Kaya lang, mas maganda din sa pwesto natin. Oo, tsaka ano, Friday. Dito nga sa part na to ng Daraitan, ay tabi-tabi yung mga cottages at meron din mga nagka-car camp. Kaya I suggest, kung gusto nyo na hindi masyadong crowded, subukan nyo tumbukin yung dulo nito at marami pa kayo makikita mga cottage sa loob. Mga kawan. So kung i-rate namin yung pinagstayan namin na Naturescape Camp, it's 10 out of 10. Sobrang tahimik ng place, very accommodating yung staff, lalo na si Kuya Sunny na may sariling cottage din palang pinaparent. O siya, sana nag-enjoy kayo sa nature trip ride namin. If you like this video, kindly leave a comment kung saan place ang gusto nyong i-ride namin sa susunod. Kaya kapag stress ka na sa buhay or kung may partner ka, subukan nyo mag-unwind ng kagaya ng mga gantong trip. Hindi mo naman kailangan ng malaking halaga para maranasan ang ganitong kapayapaan. Tandaan mo, wala nang higit na mas gaganda pa sa nilikha ng Panginoon. Kaya subukan mo nang i-explore ito. Dito ko natatapusin yung vlog ko. Salamat ulit sa pagsama. See you on the next ride, next vlog. Ingat lagi sa daan. Ride safe and peace out!